Maya pupunta kami school ni mama, no? Maglinis kami saglit. Tsaka idadala ko na po yung mga gagamitin ko para sa pag-aayos ng table, no? Hindi ko alam kung kailan pa yan transfer po natin eh. Pero yun nga, nag-text na po ang division sa atin. At hintayin na lang yung advice, letter of advice, parang ganon, no? Para official na tayo na lilipat na, no? Lilipat na school, no? So malaki magiging tipid natin. Unang-una sa gasolina, no? Pangalawa po sa time. Yan, no? So malapit na yung school natin, mas madali na. Makakauwi pa tayo ng tanghali dito sa bahay. 'Di ba? Para at least masaglit natin 'tong mga alaga, no? At makakain din dito, tapos kung may mga orders, may ayos natin, no? May ayos natin. Uy, may itlog. Ganito may dalawa tayong itlog. Okay na yan, bebe. Ito dalawang itlog. Doon meron pang isa. Kabila. So yun, no? Malaki na yung matitipid natin. Sa time, tsaka gasolina, lalo sa gasolina po, no? Malaki na yung matitipid natin. Dito ba wala? Okay, wala. So yun, no? Nung pagka-text pa lang talaga ng division, tapos pag-isipan ko daw, hindi ko na pinag-isipan, no? Ilang siguro mga 5 minutes to 10 minutes. Mabilis ang pag-iisip lang kasi wala na din po eh. Talagang nahihirapan ako. Lalo pag umatake yung alta presyon natin, layo ng school, iniisip ko na pag inatake ka doon, eh, wala kang fighting chance doon para makasurvive, no? Kasi ang layo ng ospital, ang layo lahat, no? Tapos di mo alam kung sino pa magtatakbo sa isang ospital, di ba? At least ngayon malapit-lapit na. No? Makakauwi na tayong tanghali, tipid sa gasolina, tipid sa oras, no? At saka kapag kailangan sa school, andyan lang, lapit lang, no? Malapit lang. At yun, no? Medyo challenge po sa atin yan kasi new environment, mga panibagong kasamahan, no? Actually, kilala ko rin naman po sila lahat, halos lahat, no? At nakasama ko rin naman po sila. At yun, hopefully maka-fit in din ako sa samahan po nila, no? Na hindi ko muna babanggitin yung school. Nabanggit ko na sa isang comment kasi nagtanong si Sir Angelo, no? Kung may letter of advice na raw tayo. Wala pa naman, wala pa, no? Hinihintay pa natin yung letter of advice. Okay? So siguro medyo matagalan pa yan, no? Matatagalan pa. Pero at least nagkakaroon na ng liwanag. No, nagkakaroon na ng liwanag. At yun challenge po sa akin. No? Na-attach po ako hindi sa tao eh. Doon sa lugar, no? Yung attachment ko po sa lugar, no? Siguro dahil nature lover tayo, no? Na-attach po ako sa lugar. No, syempre sa lugar kasama na diyan mga memories natin, no? Ng ilang taon, 10 mahigit, no? 10 taon mahigit sa school ko ngayon, no? At doon ako nagsimula, no? Doon ako nag-start talaga. At medyo mahirap-hirap, no? Challenge po sa akin na maka-move on lalo sa isang lugar po talaga, no? Syempre kasama na rin yung mga tao na naging part ng buhay natin, no? Doon sa lugar na yun. Alright? No? And then another challenge sa atin na mag-fit in, no, sa bagong environment po natin. And hopefully maging smooth, no? Maging smooth. At saka sana po, no, wag nang umatake gaano tong high blood natin. Kaya nga, no, kasi kaya umatake din po yung high blood natin itong mga nakaraang taon talaga, no? Ay dahil yun nga, wala na tayong pambili talaga ng gamot natin. Inisip ko na lang po yung mga alaga ko. Kasi kung hindi ko isasakripisyo din yung sarili ko, kaya ko naman mag-less ng mga kinakain, kaya ko namang asikasuhin din yung sarili ko, no? Talaga nagsakripisyo po ako, no?
Kundi kung ginawa yun, siguro wala tayo ngayon dito na may pugo tayo, meron tayong ito. Yan o. DIY hydroponic natin na soon kikita din po yan. Abang-abang lang po sa mga magiging content natin regarding hydroponic farming. Yan, no? At mamasterin natin yan. Hindi man ngayon, mamasterin po natin yan. Alright? So, yan. Hindi tayo magkakaroon ng ganito. Hindi tayo magkakaroon ng pugo na nagbibigay sa atin araw-araw ng kita. No? Hindi tayo makakapagpa-develop, no, ng mga facilities natin dito kundi natin naparami, no, yung mga manok natin na heritage, yung Rhode Island Red. Kung hindi tayo nagsakripisyo, no, sinakripisyo ko talaga yung gamot ko po noon, no, kasi walang-wala talaga po ako, no. Yung net pay ko sa trabaho ko 6,000 na lang po talaga, sa gasolina lang napupunta, sa gasolina lang talaga. Kaya isa ring reason po yun, no, kung bakit nagpalipat tayo ng school, kasi walang natitira talaga, napupunta lang sa gasolina, no? At least pag malapit na tayo, tipid na tayo sa gasolina, no? Eh ang isang buwang gasolina po niyan is 4,500 to 5,000. No? Higit pa lalo ngayon na tumaas yung gasolina po, no? Kaya hirap talaga ako noon po, no? Dumating yung point na wala tayong pambiling gamot. Wala tayong binabaon, miski piso sa school, 'di ba? Tapos dami nating alaga na pinapakain, no? Sabi ko, konting tiis lang pag to naparami ko at naibenta ko lahat to, makakaalagwa ko. And yun nga, nangyari po, no? No? So, wala pang 2 months na bili na po yung 500 heads na Rhode Island Red natin at nakakatuwa po at least na-clear natin lahat ng utang natin sa tao, no? Na-clear po natin yung, anong tawag rito? Yung ATM natin nakasanla, no, na-clear din natin. So, nasa atin na, di ba? At wala tayong utang po ngayon. Sa tao, kay mama, sa pinsang ko, sa feeds, wala rin po, no? At may savings pa tayo. No, may ipon tayo kahit konti. Hindi ko sinasabing mayaman na po ako or nakakaginhawa na ako na sobra-sobra na yung pera. Hindi po. Sapat lang. No? Sapat lang. Kasi lumalaban lang naman tayo ng patas. Maliitan ang kita. Pero araw-araw, no? Yun ang maganda, no? Kaysa naman hihintayin ko yung 15:30, lalo ako sagad sa loan. Wala pong mangyayari talaga. Naka-fix lang yun doon, no? Hindi madadagdagan. Kaya nga nag-isip tayo ng paraan, nagsakripisyo po ako na pasukin yung livestock farming para at least magkaroon tayo ng extra income. At ayan, natupad naman na yung extra income na hinahangad ko sa buhay. At kahit hindi ganun sobra-sobra, sapat po, no? Sapat po talaga para at least makaalagwa po tayo, no? So yun, nagpapasalamat po. Papasalamat po ako lalo sa Panginoon at saka sa mga taong naging instrumento, no, na tumatangkilik at naniniwala sa mga produkto natin. At yun, wag po kayo mag-alala dahil gagawin ko po ang best ko para masiguro ang kalidad, no, ng ating mga produkto dito sa yard, no? Huwag po kayo mag-alala. Kung ano yung babayaran nyo, yun yung makukuha nyo. Ayan, o, tingnan nyo naman yan. Lalaki po niyan. 150 isa. Sampa kayo, di ba? Okay? Yun po yun, no? Yun yung return naman, no, ng binabayad nyo sa mga produkto ko. No? Masisiguro ko na safe, quality, no? At healthy kainin. Yan, no? So, yan. Nakabag na yung mga breeding materials natin. At para solid na yan, no? So, yun lang po, no? Minalita ko lang. Para at least hindi naman na, okay na, no? At least ma-voice out ko rin, no? Yung dahilan. Kasi, mga mamaya, ma-misinterpret nung tao na naman, no? Na, kesyo kaya lumipat tayo dahil hindi tayo masaya doon, dahil ganito ganyan. Hindi po, no? Ayun na yung dahilan, no? Para makamenos tayo sa gasolina, malapit tayo sa bahay, makakauwi tayo pag kailangan tayo ng ating alaga at saka ni mama. Dahil alam nyo naman po yung findings sa kanya hindi maganda. Ayoko na lang i-share, no? Ayoko i-share, pero hindi maganda.
no? Kaya yun po yung mga dahilan, ha? Yun yung mga dahilan. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!